Praise God. At manatili po tayong nakatayo at purihin po muna natin ating Panginoong Diyos. Tunay nga po na napakabuti na ating Panginoong Diyos. Araw-araw naman talagang nararamdaman natin yung pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Kaya naman sa mga oras na to, ituon po natin ang ating atensyon sa ating Panginoong Diyos. At be grateful kasi kahit hindi tayo karapat-dapat, still nandyan ating Panginoon. Patuloy at patuloy tayong inaabot, pinapaalalahanan sa time na kailangan natin siya. Nararamdaman natin yung kabutihan niya, yung patuloy at patuloy na pag-abot niya sa bawat isa sa atin. Let's pray. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, maraming pong salamat muli, O God, sa umagang po. Dahil, Lord, wala po kaming magagawa kung wala pong anyong patnubay ka. Patuloy po namin inaanyahan yung presensya, Lord God. Kayo pong pumagitna sa amin, Lord Jesus. At mangusap po kayo sa bawat isa na narito. Help us, Lord, na maging grateful and thankful, Lord, sa lahat po ng kabutihan na binibigay niyo po sa bawat isa na. Marami pong salamat sa time na nanghihina kami, nawawala ng pag-asa. Patuloy at patuloy niyo po kami pinapaalalahanan, inaabot. Salamat, Lord, sa walang hanggang mong kabutihan. Salamat, Lord Jesus, sa pagpapagaling sa karamdaman. Salamat, Lord, sa pag-bless sa amin, Lord God. Salamat sa lahat ng guidance mo, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa lahat-lahat ng bagay na ginagawa niyo po sa aming mga buhay. Kaya naman po, Lord Jesus, sa oras na to, Lord, tinataas po namin yung banal na pangalan, Lord God. We are not worthy. We are not worthy, Lord God, sa inyong harapan. But still, Lord, nandyan kayo para sa amin. Thank you, Jesus. Lord, we claim the victory sa mga oras at hanggang sa mamaya, Lord God. At patuloy po namin ini-invite ang iyong presensya, Lord God. Maraming pong salamat. In Jesus' name, Amen. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguhin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw
saan ikaw lamang, oh Diyos. Ikaw lamang ang tangi kong sasamba. Aawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo saan. Aawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo saan. Ikaw lamang, oh Diyos. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Tatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti. Ikaw lamang, oh Diyos. Thank you, Jesus. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti. Come on, sing, ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti. Magtatapat sa'yo, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti. Magtatapat sa'yo, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos. Kumansing, magtatapat ako sa'yo, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti. Kumansing, magtatapat ako sa'yo, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo, O Diyos, O Diyos, kay buti mo, O Diyos, O Diyos, kay buti mo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ang ganda ng message ng kanta. Sinabi doon, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Anong pakiramdam ng meron nagtitiwala sa'yo? Masarap, masaya. And anong mafe-feel mo kapag yung tiwala nawasak? Masakit, malungkot. Kaya
ang Panginoong Diyos, siya lamang yung nagtiwala ng buong buo sa atin maging sino man tayo. Kaya kung sino man ngayon yung tutulog-tulog, spiritually asleep, pero nandito physically, it's time na magising. Sabi mo, hoy, gising! Tignan mo nga yung katabi mo. Tignan mo kung tulog. Hawakan mo sa balikat. Hawakan sa balikat, sabi mo, hoy, gising! Sabi mo, hoy, gising! Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Come on, clap your hands. Here we go. Hoy, gising, Kristiyanong matulugin. Kumilos ka sa gawain. Huwag kang matulog. Baka sa tukso'y mahulog. Di makakamit ang bala ng Diyos. Hoy, gising! Hoy, gising! Kristiyano, huwag tutulog-tulog. Kumilos ka sa gawain. Work, work, work! Huwag kang matulog. Baka sa tukso'y mahulog. Di makakamit ang bala ng Diyos. Sabihin mo, hoy, hoy, hoy! Hoy, 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 hoy! Gising ka, kapatid. Gising na, kumilos ka sa gawain. Huwag kang matulog. Lagot ka! Baka sa tukso'y mahulog. Di makakamit ang bala ng Diyos. Gising na, kapatid! Gising na, kapatid! Sa gawain! Makalangin, hilingin mo sa Diyos ang iyong nais. Magtiwala, iwala sa Kanya. Umasa ka't makakamit ang nais mo at kahilingan mo. Gising na, kapatid! Gising na, kapatid! Sa gawain, makalangin. Hilingin mo sa Diyos ang iyong nais. Magtiwala, wala sa Kanya. Umasa ka't makakamit ang nais mo at kahilingan mo. Tingnan mo katabi mo, sabihin mo, hay, hay, hay! Hay, 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 hay! Gising kapatid, gising na, kumilos. Gising, gising para hindi natutokso. Huwag kang matulog. Baka sa tukso'y mahulog. Di makakamit ang bala. Titigan mo katabi mo, sabihin mo, hay, hay, hay! Hay, 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 hay! Gising kapatid, gising na, kumilos ka sa gawain. Huwag kang matulog. Oh yeah! Baka sa tukso'y mahulog. Di makakamit ang bala ng Diyos. Sabihin mo, gising na, kapatid! Gising na, kapatid! Sa gawain, makalangin. Hilingin mo sa Diyos ang iyong nais. Magtiwala, iwala sa Kanya. Umasa ka't makakamit ang nais mo, kahilingan mo. Ito na, sabihin mo, hoy, hoy, hoy! Hey, 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 hey! Gising kapatid, gising na, kumilos ka sa gawain. Huwag kang matulog. Baka sa tukso'y mahulog. Di makakamit ang pa. Isa pa! Lakasan mo, sabihin mo, hoy, hoy, hoy! Hoy, 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 hoy! Gising kapatid, gising na, kumilos ka sa gawain. Huwag kang matulog. Baka sa tukso'y mahulog. Di makakamit ang pala ng Diyos. Katulad ng mga agila, katulad ng
mo. Ito ang panahong di na uso ang mag-backslide. Bakit? Darating na si Lord eh. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng dyablo ay tupukin na. Halika na, humayo na, ibaya ang tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan. Sabi, ito ang panahon para tumatak sa isip natin. Ito ang panahon. Ito ang panahon di na uso ang mag-backslide. Bakit? Nililundol na sa ibang bansa. Pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng dyablo, tupukin na! Tupukin na! Halika na, humayo na, ibahayag ang tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Halika na, halika na, humayo na, humayo na, ipayag ang tagumpay ni Jesus. Tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Kalakasan sa pangalan niya. Kalakasan sa presensya niya. Sa presensya niya. Kalakasan in Jesus' name. Sa presensya niya. Sabi mo, kalakasan. Kalakasan sa presensya niya. Sa presensya niya. Kalakasan. Come on. Kalakasan sa presensya niya. Everybody sing, the joy of the Lord is my strength. Come on, say it. The joy of the Lord is my strength. Again, the joy of the Lord is my strength. Once again, the joy of the Lord is my strength. Everybody, sabay-sabay tayo. The joy of the Lord is my strength. One more time. The joy of the Lord is my strength. Hallelujah. Hallelujah. Let's pray. Lord, salamat muli sa umagang ito, sa buhay na dinugtong mo sa amin. Bagamat hindi kami karapat-dapat sa bawat araw na dinadagdag mo sa amin. Grateful kami, thankful po kami. It means na mayroon parating opportunity na makapagbagong buhay, maging inspirasyon kami sa isa't isa, encouragement. May pagkakataon pa maituwid mga maling na kinagisnan namin upang hindi na po namin mapasa sa pamilya namin, anak namin. May pagkakataon pa, Lord, na makita namin ang kahalagan namin sa kingdom mo, sa church. Na meron pala kami bahagi na dapat gagampanan. I pray, Lord, through this message, ito po ay maging salamin po sa amin. Una sa akin at sa aming lahat na nakakarinig nito, this morning at mamayang hapon. I pray, Lord, na ang message ito na mistulang maging salamin ay expose ang mga hidden agenda na hindi po maganda sa iyo, hidden sin, mga hindi po maganda sa aming character na sumisira sa pagiging Kristiyano po namin, pagiging anak mo. And because of that, kinatitisuran kami
At hindi po kami nagiging blessing sa iba, hindi kami naging light and soul. Lord, para mangyari mga bagay na yan, I pray ng heart na very repentive, heart na humble, meek. Alisin mo mga veil na nalalagay sa aming thoughts na tumaging dahilan na i-reject po namin ang mga salita mo. And also to the help of your angels and spirit mo, Lord, ay sirain ang mga strongholds o mga spirit na nais gumulo sa aming isipan ngayon, nais kumontrol sa aming buhay. I pray for miracles. I pray, Lord, for forgiveness sa bawat sala na tapat na ihahayag sa iyo at handang magbago. Pagkabasbas sa mga aking bibig, tenga ng lahat, mata, anibay mga puso para ito ay masusulatan mo to your spirit na mga bagay about you. Salamat, itong aking samot dalangin. In Jesus' name, lahat magsabing amen. When God sends a mirror, yan ang paksa natin sa umagang to. Reading from 2 Samuel, chapter 12, verses 1 to 7. So the Lord sent Nathan, the prophet, to tell David this story. There were two men in a certain town. One was rich and one was poor. Verse 2, the rich man owned a great many sheep and cattle. Verse 3, the poor man owned nothing but one little lamb he had bought. He raised that little lamb and it grew up with his children. It ate from the man's own plate and drank from his cup. He cuddled it in his arms like a baby daughter. Verse 4, one day, a guest arrived at the home of the rich man. But instead of killing an animal from his own flock or herd, he took the poor man's lamb and killed it and prepared it for his guest. Verse 5, David was furious. As surely as the Lord lives, he vowed, any man who would do such a thing deserves to die. Verse 6, he must repay 4 lambs to the poor man for the one he stole and for having no pity. Verse 7, then Nathan said to David, you are that man. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, you are that man. You are that woman. The Lord, the God of Israel says, I anointed you king of Israel and save you from the power of Saul. Pwede na kayo mo po. So this story was told, or through a story, pinaalam ng Pang-Diyos to Nathan na meron siyang mabigat na kasalanan na ginawa. Ang encounter na to with Nathan ay after pinagsamantalahan ni David si Bathsheba. Bakit ko sinabing pinagsamantalahan? Dahil una, hari siya. Alam niya, kaya niyang kunin lahat. Pangalawa, si Bathsheba, asawa ng isa sa mighty warrior niya. So, hindi ordinary babae si Bathsheba. And of course, itong si Uriah, ilang battles ang sinamahan niya para lamang ipaglaban si Haring David. And yet, ang ginantay ni David sa katapatan ni Uriah ay ang pag-agaw ng kanyang asawa na pinakamamahal niya. So, inilarawan ito ni Nathan kay David sa pamamagitan ng isang kwento about na merong isang mahirap na tao na iisa lamang ang alagang niyang tupa. At ang tupa na yun ay hindi niya inaalagaan para lang katayin, kundi trinato niya ito na para bagang daughter niya. O anak. Kasama niyang uminom ng tubig, kasama niyang kumain. So very close sa kanyang heart. And what is so sad about this story, ay may dumating na bisita ang mayaman na amo niya na maraming alagang hayop na instead kumuha doon sa hayop na inalaga niya na napakarami, ang kinuha niya ay yung nag-iisang tupa na
na mahal, na mahirap na to. So, walang nagawa. Kaya nung ipinarating ito kay David, very furious si David. At sabi niya, sinumang taong gumawa niya ay nararapat lamang patayin and ibalik ng 4 na beses yung bagay na kinuha niya mula sa mahirap. Marami sa atin dito yung mga may sasakyan na, and hindi ko alam kung lahat kayo ay gumagamit ng blind spot mirror. Kasi alam niyo sa sasakyan, lalo sa mga senior citizen tulad ko at may problema ng mata, hindi namin nakikita yung lahat ng parte ng sasakyan. Kaya ang ginagawa ng mga may-ari ng sasakyan, naglalagay sila ng blind spot mirror, nalalagay yun sa side mirror, bilog yun, para mas nakikita yung baba. Then yung mga modern cars ngayon, meron ng backup sensor, may backup camera. Yung sasakyan na binigay ni Lord sa akin, meron nun. But yung kay Hosea, mas big time kay Hosea, meron pa siyang 3D camera. So mas maraming protective gadget yung kay Hosea, kaya mas maingat. So kailangan ito dahil may mga bahagi ng sasakyan na hindi talaga makita. At nandoon yung mga disgrasya, mga gasgas na nangyari. And doon naman sa gustong magtipid, ang sensor nila ay assistant nila o asawa nila. Oh, atras. Oh, tama na. Pak! Minsan, lakas ang palo. But still, minsan, nakakadisgrasya pa yon. Sa mga luxury na vehicles, of course, dahil mamahalin yan, mas dapat mag-invest yung may-ari. Sino nakita mga truck? Mga truck, makikita nyo, ang dami ng ilaw, may ilaw nakatapat doon sa likod, may ang daming salamin, yung mga salamin na nakatapat sa harapan. Kasi ang daming disgrasya pa pwede mangyari. Siguro nakikita nyo yan sa Facebook. Batang babae, mga maliliit, pag naglalaro sa likod yan, at hindi mo alam, hindi ka umikot bago ka sumakay. Kasi dapat yan, umiikot ka muna bago ka sumakay eh. Yung iba, hindi na lang ginagawa yun, kaya nakakadisgrasya. Meron pala naglalaro sa likuran. Then pag naatrasan, patay. Iba naman, sa unahan, lalo pag kamatas ang sasakyan, matrap, hindi mo basta-basta nakikita yung harapan. Kaya meron sila mga salamin na kinakabit. Ma-extension para lang makita yung baba. So ang point noon ay maraming blind spot ang sasakyan. Kaya sa mga gumagastos para makaayos ng disgrasya, it will be unwise na hindi mo gagamitin yung mga gadgets na yun, mga salamin. Sa buhay ng tao, tayo, marami tayong blind spots. And kung walang mga tao na magpo-point out sa atin yan, sayang mga pinaghirapan mo. And sa bawat kamalian natin, tandaan mo, may domino effect yan. Maraming nadadamay. Unang-una yung pamilya natin. I think those with greater potential should identify and address their blind spots. Sa mga malaki ng investment sa pag-aaral dito, mga matatalino rito, maraming awards, maraming seminars pinag-aralan, mataas-taas ang posisyon mo sa work. Those with greater potential, dapat mas aware ka sa mga blind spots sa buhay mo. Dapat mas receptive ka kung mayroong mga tao na nagpapaalala sa'yo about yung blind spots. Yung mga may ministries dito, mga pastors natin dito, dapat mas may teachable heart ka. Moldable heart. Kasi otherwise, kung ikaw yung tao, mahilig pumalag,
at hindi marunong tumanggap ng mga correction, those blind spots na ikaw mismo ay hindi mo nakikita, o perhaps nasanay ka na, akala mo normal lang yon, ay it could destroy whatever investment ang ginawa mo sa life mo, sa children mo, sa asawa, sa ministry. Sayang kung masira ka at madamay ang family and ministry mo. The Bible is very straightforward. Walang paligoy-ligoy ang Bible. It reveals both the flaws and virtues of the greatest of men and women. So huwag niyo sasayangin ang Bible. Kasi sa Bible, marami tayong makikitang mga characters sa pinapakita yung mga kahinaan nila, karupukan nila, and of course yung strength. At kung ikaw yung taong seryoso na gusto mo magkakaroon ng magandang future, then seryosohin mo ang pagbabasa ng Bible. At i-apply sa buhay. God's confrontation isn't to destroy us. Anumang correction, anumang pagtutuwid, through God, His Spirit, o sino man sa mga representative niya, tulad ng pastor, leaders, parents, co-church member, ka-ministry mo, anumang bagay na pinaalam sa'yo about your weaknesses, failures, hidden sin, blind spot, hindi yun ay para i-down ka o sirain ka. It's to restore us. So He uses truth to break our denial so grace can reach us. Hanggang hindi ka receptive, kapatid. Habang kumukontra ka, habang ikaw, kapatid, ay too busy to listen to the still voice of the Holy Spirit, mahirapang kumilos ang biyaya ni Lord. Kasi ang biyaya ni Lord, makakilos lang sa'yo, magpo-flow lang yun kung may repentive heart ka. Pero kung ikaw yung tao, nagmamatigas, walang humble spirit, nagmamayabang, nagmamalaki, para bang walang ginawa si Lord sa'yo, kahit anong hingi mo ng tawad, kapatid, not until tinatanggap mo yung responsibility mo sa sin mo, mahirapan kumilos ang mercy ni Lord. So yung story na ating nabasa about yung mahirap, mayaman, at yung tupa, it mirrors David's, number one, self-gratification. So yung story in-expose yung pangit na ugali ni David. And number one, yung tinatawag na self-gratification. Ano yung gratification? Yung gratification yun, ikaw yung tao na gusto mo lang pasayahin sarili mo. Self-centered ka, covetous ka. Ikaw yung taong mahirap pasayahin. Wala kang hinangad na mabuti sa iba, kundi yung mabuti lang para sa'yo. It doesn't matter kung meron kang masisira, it doesn't matter kung merong lulungkot, basta ikaw, masaya ka, period. Ang tawag doon ay self-gratification. So ito yung problema ni David. At yung storya na nilalarawan sa kanya ni Nathan, i-expose yung tinatagong pangit na ugali ni David. Remember, hari na siya yung time na yon. Yung confrontation nila ni Nathan at David, hari na si David. And just to remind you, kasi ang last verse, balikan natin verse 7. Then Nathan said to David, "You are that man." Then after na sinabi ni Nathan kay David, ikaw yung taong tinutukoy sa kwento ng masamang tao. And after that, makikita natin, hindi mo ba naalala, the Lord, the God of Israel says, I anointed you king? Nakalimutan mo na ba yun? Bagamat ikaw yung pinakakulelat sa family, nakalimutan mo na ba yun? God anointed you as a king.
And many times, God had saved you sa paghihigante, paghahunting ni Saul sa'yo. Grabe, tandaan nyo kapatid, kung ikaw ay may heart pa na handang tumanggap, grabe mangonsensya si Lord. Pero sana magpatalab tayo. Huwag tayo maging manhid o matigas ang puso. Kasi paulit-ulit ginagawa ng Diyos, siyang papaalala talaga sa'yo kung anong ginawa niya para sa'yo. At yun ang ginawa ng Diyos through Nathan kay David. Nakalimutan mo na ba? Hinirang ka hari. Na ikaw yung kulelat sa family mo? Nakalimutan mo na ba ilang beses ka linigtas ng Diyos sa pamamagitan ng from Saul na gustong pumatay sa'yo? Sin at its core is always rooted in selfishness. Grabe, kumbaga yung pinakapundasyon pala ng kasalanan, yung pinaka-core, yung gitna o pinanggagalingan ng kasalanan, selfishness pala. Kaya pagka ang tao selfish, ang kaduktong nun ay marami ng kasalanan. Kaya mahirap maging selfish. So, totoo ba itong sinabi na to? Sin at its core is always rooted in selfishness. Totoo yan. May DNA yan. May pinanggalingan yan. Sapat na ang ginawa ng Diyos para kay Adam and Eve. Binigay na ang lahat ng pangangailangan nila. And yet, itong selfish na woman na to, gusto niya maging Diyos. At nakita ni Satan yun sa babae. Alam niya, itong titirahin ko. Kalimutan niyo ba yon? At dahil sa selfishness ni Eve, lahat tayo ay nadamay. Hindi dapat ganito buhay natin eh. Hindi dapat ganito mga pinagdadaanan natin. Maayos na lahat ng family, pero dahil mayroong selfish sa linika ng Diyos, lahat tayo ay nadamay. So sa bawat kasalanan na nangyayari na ginagawa ng tao, ang root niyan ay selfishness. Nag-asam ka na hindi para sa'yo, hindi sa tamang panahon, inasam mo. At yun ang ginawa ni David. Meron na siyang asawa dahil self-gratification na in-expose Nathan, nagkasala siya. Kaya ang hirap pagka sa loob ng family o sa mag-asawa, may isang selfish dyan, ang hirap na makamove forward. Ang hirap na mag-iwan ng magandang legacy na pagpapatuloy ng anak mo. You know why? Kasi nga ang selfishness, yan ang pinagmulan ng maraming kasalanan. Kaya you can expect anuman kaya pwedeng mangyari sa family mo. Basta may selfish na tao sa loob ng family. Kasi yan nanggaling pa sa ninuno nating si Eve. David looked and the look was sin. Unawain natin na mabuti ito. David looked, tumingin siya, at yung tinignan niya, kasalanan yon. Eve looked, at nung nakita niya kapatid, kasalanan yon. Kasi sabi ng Diyos, itong bunga na to, ito lang namang hinihiling ko sa inyo. Lahat ay pwede yung kainin. Ito lang. Pero mo isa lang, hindi pa pinagbigyan ng Diyos. Ganun ka-selfish ang pinanggalingan natin. Selfish ba si Lord? No. Yun na lang ang hinihingi sa dami-dami, yun na lang pinagkait pa. Kaya tama yung binasa natin kanina. The core of all sin ay selfishness. May asawa lang si David.
Ang problema, pinag-interesan niya asawa ng isa sa mighty warrior niya. Hindi ordinaryong sundalo. Kaya selfishness to the max yun. Grabe, sagad ang buto. Yung sama ng ugali ni David. That sin, so dahil nga kapatid, tumingin siya at yung tinignan niya ay magiging kasalanan, ano ang nangyari? Domino effect. The sin opened the way for more. To last, ang dinagdag ay craftiness. Bakit craftiness? Kasi nag-isip siya, paano ko ba malulusutan ito? Tama? Tama ba? Naalala yung storya? Paano ko ba malulusutan ito? Di ba ginagawa natin madalas yan? Paano ko ba malulusutan ito? And usually, pag disconnected ka kay Lord, maaaring present ka, pero pwede kang spiritual disconnected kay Lord, usually mag-desisyon natin, pampalala ng kasalanan. Lumalala, lumalala, lumalala. Hanggang sa naging stronghold na ito sa'yo, ni Satan. So to sin, he added craftiness. Kita nyo kapatid, pagka-selfish ang tao, walang break. Tuloy-tuloy. Ano ba yung dumadalus-dus? Ano ba tayo? Tuloy-tuloy ang pag-atras? Dalus-dus ba tawag doon? Ay yung pagbagsak, tuloy-tuloy ng pagbagsak ni David. He added treason, pag-traidor. Sinong traidor niya? Mismo kawal niya. Hindi niya pinag-traidoran yung kalaban, mismo kawal niya. Grabe, ang sama. At saan na nagmula yan? Selfishness. And to treason, he added murder. Alam nyo, dahil hari nga si David, hindi pa pwedeng direkta Nasabi ni Nathan, oy, nagkasala ka. Kasi pwedeng patayin ni David si Nathan. Yang ginawa ni Nathan, binigyan siya ng wisdom ni Lord kung paano iparamdam kay David yung kasalanan niya. Yung self-gratification. Kaya dinaan niya sa kwento patungkol sa rich man at yung mahirap, yung tupa. Kasi alam nyo, dahil si Lord ang nag-create sa atin, alam niya yung mga karupukan natin. Alam niya, alam niya na magaling tayo magpalusot. Alam niya na magaling tayo mag-blame ng iba. Alam niya na tayong tao na madali kumontra at magalit sa mga taong nagsasabi ng totoo about us. Totoo ba? Kukunti lang. So, ibig sabihin, talagang totoo, kaya hindi tayo makapagsabi na totoo. Alam ng Panginoon yan. Kaya ang Bible, puno-puno ng storya. Punong-puno ng mga parable kasi alam ng Diyos, tayo, ang tao, hindi ako yan, sila yun. And there are times, violent ang ating response. Imbis na magpakabait, lalong nagagalit. At sa iba, nawawala sa church. But that story bypass yung pagiging, ano yung tawag doon, yung defense ni David. Number 2, yung larawan na yung kwento na yon, it mirrors. Anong pamagat ng message natin? So it mirrors na meron palang ugali si David na tinatawag self-deception. So nung narinig ni David yung kwento, galit na galit siya. Ang dali niyang humatol. Sabi niya, dapat yung tao na yun mamatay. He deserves to die. He must pay 4 times. Tanong ko sa inyo, si Lord ba nag-judge? Si Lord ba nag-judge? Sino nag-judge? David, sundan niyo kapatid. Kasi sinasagip tayo ni Lord ngayon. Marami sa atin ngayon sinasagip ni Lord. Sino nag-judge? Si David. Di ba
there are times ang bilis natin mag-judge sa iba. Pero pagka ito'y tama sa atin, grabe ang denial, grabe ang paghihigante, grabe ang pagpaparamdam, magpaparamdam ako dyan. Magpaparamdam ako kay pastor, magpaparamdam ako kay nanay, kay tatay. Magpaparamdam kay sister, brother, naggalit ako sa sinabi niya. Hindi na ako tutulong. Hindi na ako magbibigay ng kapo. Hindi na ako magsaserve. Mawawala na ako. Alam niyo, may sikreto ko. Patungkol sa asawa ko at anak ko. Madalas ba kayo nagta-travel dyan, yung Quirino Highway? Palagay natin mula Lagro na lang hanggang Malaria. Lalo noon, mas malala. Grabe traffic dyan. Minsan umaabot hanggang sa amin, hanggang Malaria. Kaya ang ginagawa ko, madalas dito ako dumadaan. Pero ngayon, okay na, maganda-ganda na. Pero pagka yung anong tawag doon? Yung oras ng pagpasok, oras ng pag-uwi, rush hour, grabe yan. So pagka kami nagdadrive, pagka ako nagdadrive pa uwi, galit ang misis ko, pati yung anak ko, pagka meron nagka-counterflow. Bakit hindi hinuhuli yan? Bakit hindi hinuhuli yan? Galit na galit. Pero kung sila naman makakasakay doon, ang galing ang driver namin. Ang galing, ang bilis. O, tawang-tawa sila ngayon. Diba? Pagka tayo ang nabibiyayaan, pikit ang mata natin sa masama. Pero pagka hindi tayo nabibiyayaan, galit tayo. Totoo ba? Pinangako ko yung asawa ko at anak ko kagabi, yari kayo bukas, kasama kayo sa message ko. Tuwang-tuwa sila. Pagka yung sinasakyan nila, yun ang nagka-counterflow. Pero kung sila nakasakay doon sa sasakyan namin, galit na galit sila. Pagka sila naman nakasakay doon, tuwang-tuwa sila. Galing ang driver namin, ang bilis. Magaling tayo mag-spot ng kasalanan ng iba. Kaya ang kagandahan nito, yung impulsiveness ba yun? Yung speed na si David ay nagalit, nagpapakita lang naman ito na may konsyensya pa siya. Alam niya kung anong masama. Yun, kaya ibig sabihin, pwedeng may pag-asa pa tayong lahat. Pagka alam mo ang isang bagay na masama. Yun ang isang bagay kay David. Alam niya, masama yung ginawa ng taong mayaman. Ang problema lang, manhid siya na hindi niya alam siya pala yun. When you hear that's wrong and your heart jumps, don't shut it up. That sensitivity is a mercy and a hard heart feels nothing. So for example, ngayon kapatid, medyo masakit ang message na to. Pagka nararamdaman mo, nagpiprik, Huwag ka magbingi-bingihan. Huwag mo patitigasin. Huwag ka mawawala next Sunday. Galit ako kay pastor. Tinamaan ako ng linggo. Huwag. Lalo ka maging active. Lalo ka sumama sa mga paghayo. Lalo ka magsagip ng buhay sa school mo, sa work. Kasi pagka sinat daw mo ito kapatid at magbingi-bingihan ka ngayon at patitigasin mo puso mo, a hard heart feels nothing. Hindi mo mararamdaman na gustong umagos yung biyaya ng Diyos sa'yo. Gustong umagos ang forgiveness ng Diyos sa'yo. Going kay David, it's quite notable na hindi ka agad nakahalata si David. Minsan ganun tayo, no? Maaaring ngayon kapatid, no? Kasi tatamaan tayo ng message, so lahat tayo. Maging kapansin-pansin, kung di mo iisipin, it's not me, hindi ako tinutukoy ni pastor, siya yung katabi ko, alam ko yung katabi ko. O di ba, minsan ganun tayo. Hindi ako yan. Siya yun. So ganun si David.
Although may conscience siya, kaya ang bilis ng pag-pronounce siya ng judgment, manhid siya na siya na palang tinutukoy. At yun ang gustong ayusin ng Diyos sa atin ngayon. Kaya nga nagpapadala siya ng salamin sa atin. Sino nakapag-salamin kanina? Sino rito na pudpud ng salamin? Dahil ang tagal mo sa harapan ng salamin, hindi ko makita sa sarili ko, pudpud na kasi. Sino rito, dahil nga late ka na sa work o ano man, nagmamadali ka, sino rito nakaranas hindi tumingin ng salamin? Meron ba? Dahil biglang magsasabi sa'yo, nagsukulay ka ba? Nagsipilyo ka ba? Kita pa yung malunggay sa ngipin mo eh. Mukhang di ka naligo, may muta ka pa. So magpasalamat tayo kung may mga taong ganyan matatapang na sinasabi sa atin na may problema tayo. The real danger is when we acknowledge our sin but then excuse it by blaming external circumstances, our environment, or the negative examples set by others. This cycle prevents true accountability and growth. Alam niyo kapatid, ito magiging problema na problema ni David. For example, may dalawang baso dyan. Yung isa cold, isa hot. O warm. Try mo, yung daliri mo, isausaw mo sa cold, sausaw mo sa mainit, cold, palipat-lipat. Dating time, din mo na alam kung anong mainit, anong malamig doon sa baso. Kasi na-immune na yan, nasanay. Hindi ko nakakarinig kayo ng kwento sa pulpito na, yung kwento na ito. Yung palaka, pagka linagay mo sa mainit tubig, tatalo niyan. Pero pagka unahin mo muna sa malamig, nakakalangoy yan, pero may apoy sa ilalim, hindi agad tatalo niyan. Hindi niya mamamalayan, naluluto na pala siya. Ibig sabihin na immune. Anong point ko? Pag masyado tayo na-expose sa environment, na-expose ka sa work mo, na-expose ka sa mga kaibigan mo, na puros masama ginagawa, parang na-immune ka na, nasasanay ka na. Hindi mo na alam kung anong mali. Meaning to say, nagiging pulpul ka na sa discerning mo. Hindi mo na alam kung anong mali, kung ano ang tama. Kaya ang Bible nagsasabi sa ating piliin mo mga kaibigan mo. At iwasan mo ang mga ganitong mga tao. At kung tayo marunong sumunod, malalaman mo pa rin kung anong mali, anong masama. Pero kung hindi ka marunong sunod at sila pa rin barkada mo, ka-close mo, kakwentuhan mo, at hindi ka pa rin nag-share ng Word of God sa office mate mo sa school, dating ang time, yung tawa nila, maging tawa mo na rin. Yung mura nila ay magiging mura mo na rin. Yung pagkukupit nila ng pera, gagayahin mo na. At parang normal na lang. Kasi nasanay ka na sa ganon. At si David, na-immune siya. Kaya hindi niya alam, siya na pala ang kinakausap ng Diyos. We do things we think we'll never know. Ito ang problema. Kung inaakala mong hindi malalaman yung bad things sa ginagawa mo, diyan ka nagkakamali. Sa Luke 8:17, sapagkat walang bagay na natatago na di mahahayag o walang lihim na di makikilala at mapapasaliwanag. No sins can be hidden forever. Lilitaw at lilitaw na yan. Sino rito kapatid mahilig sa daing, sa tuyo? Di ba kahit lagay mo sa plastic yan, sisingaw yan? Di ba? Ganon kasalanan. Hindi mo forever matatago yan. Lilitaw at lilitaw yan. Sisingaw at sisingaw yan. Ang sabi sa Numbers 32:23, Living Translation, but if you fail to keep your word, then you will have sinned. Kanino? Against the Lord. Hindi against sa tao. Kala natin, pagka mali tayo sa kapwa natin, o magulang natin, o pastor natin, leaders natin,
sa Kanya tayo kakasal. No. Parati mo isipin para may pag-asa tayo, kay Lord ka nagkakasala. Sin against the Lord, and you may be sure that your sin will find you out. Tignan natin sa version ng Tagalog. Talastasin ninyo na aabuting kayo ng iyong kasalanan. Kahit anong iwas mo, kahit anong tago mo. Anong sabi sa Tagalog version? Aabuting ka ng iyong kasalanan. So ang unang version, anong sinabi? Your sin will find out. Ibibisto ka niyan. I-expose ka niyan. Sa Tagalog version, ano sabi niyan? Aabuting ka. Tignan natin sa version ng International Standard Version. Your sin will catch up to you. Kaya dapat, ngayon, habang binabasa ito, magkaroon na tayo matinding takot. Lalabas at lalabas yan kahit anong tago mo. Ito mo si David, pinilit niyang itago sa pamamagitan ng murder. Pero walang natago kay Lord. Pinadala niya sa Nathan. Problema lang kay David, kala niya, hindi siya. So sa ating lahat, huwag tayo maging kontento na sabihin natin, we have sinned. Sa Psalms 51 verse 4, dapat itong sasabihin natin, against thee and thee only have I done this wrong. Na gusto kong maunawaan nyo ito. Baka ginagawa natin, darling, buong pamilya, lapit tayo kay Lord, magsisi tayo. Hindi yun ang right way paglapit kay Lord. Parang maganda, buong pamilya nagsisisi. God connects with us as individuals. There are no crowds. Each of us must give a personal account to Him. Personal ang pagsisisi, hindi ang crowd. Halika, darling, hingi tayong repentance. No. Ang gusto marinig ni Lord, yung sinasabi mo, Lord, I have sinned against you. Hindi yung we have sinned against you. I have sinned against you. And lastly, kapatid, yung kwento ni Nathan, it was a mirror sa isa pang part na dapat gawin ni David o yung ginawa niya. Ito yung self-discovery. Ano yon? Nung nag-judge kagad si David, this man ought to die. Pangalawa, 4 times dapat ibalik niya. Okay, listen to this. Anong sinabi ni Nathan? You are that man. Grabe. Just try, pikit tayong lahat. Try mo imagine, try mo yung gumaling creativity ng mind mo at dali mo sa time na nag-uusap si Nathan, si David. Then ikaw, gigil na gigil ka. Kunwari ikaw si David at gigil na gigil ka doon sa tao na nagsamantala sa mahirap. At sinabi mo, dapat ka mamatay. Dapat ibalik ng 4 na beses. Then biglang sasabihin sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng Nathan, alam mo ba, you are that man. Ano kayo mararamdaman nyo? Ano kayo ang maging response mo? Galit? Inis? Lalabas ka ba kaagad ng pintuan at slam na door? Pak! Magdadabog ka ba? Ihagis mo ba yung upuan kung sakali nakaupo kayo? Kasi most men will do that. Magwawala, mag-aamok, hindi lang papakita sa church. Lalaya sa pamilya. Alam kayo niya, nagdalayas. Si David kaya, anong ginawa? Alam nyo, yung story na ginawa ni Nathan, it gets David the door that will be open for opportunity para maayos yung life niya. Kaya tandaan mo, kahit magbukas kapatid yung door na yon, kung walang compassion, kung walang humbleness, remember, sin will be healed.
pagka direkta na at sasabihan pang Diyos, ikaw yan ang nagkasala. At ang response mo, Lord, tanggap ko yan. Tanggap ko. Patawarin mo. So, nung sinabi ni Nathan, you are the man, is actually grace. Hindi para sirain o down si David. Actually, it is actually grace. Kung hindi nag-ingay si David o si Nathan, silence would have killed David. Confrontation was God's rescue mission. 4 times restitution was coming, but so forgiveness. Yes. Magkakaroon ng restitution o panunumbalik na 4 na beses, pero okay na yun. Basta importante, mapatawad lang tayo. Tanda mo, bawat sin ay may consequences. At maging responsible naman tayo na tanggapin yung consequences na yon. Dahil importante, patatawarin tayo, Lord. Yung pinaka-importante. No, si David ba nakalusot dun sa tinatawag na restitution? No. Basahin muna natin ito, 2 Samuel 12:13. At this point, David told Nathan, I have sinned against the Lord. Ang ganda ng response ni David. At first, kala niya hindi siya. Okay na yon. Minsan ganun tayo manid kasi masyado na tayo nasanay sa makasalanan. Na-immune na tayo, akala natin normal lang yon. Pero pagka sinabi ng Panginoon Diyos sa'yo, mali ang ginagawa mo, dapat mag-humble na tayo. At yun ang ginawa ni David. Nung nalaman niya, dahil sinabi mismo ng Diyos through Nathan, you are that man, anong response ni David? At this point, David told Nathan, I have sinned. Hindi niya sinabi, we have sinned. I have sinned against the Lord. Against the Lord. Then Nathan responded to David, there's one thing. The Lord has forgiven your sin. You won't die. Tanyo, yun ang pinaka-importante na kailangan natin. Di bali kung maghirap tayo sa resulta ng kasalanan natin, basta langit lang ang pupunta natin. Now, sino nag-judge? Yun ang kiwento si Nathan, di ba? Si David nag-judge. Anong judgment ni David doon sa tao na dapat, pero siya pala yun? 4 times magbabayad siya at mamamatay siya. Okay. Namatay ba si David? No. Pinatawad siya. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Pinatawad tayo ni Lord. Namnamin mo na mabuti yan. Maging inspirasyon sa'yo na iayos mo ang life mo. Pero ang tanong ko sa inyo, na-excuse ba si David doon sa 4 na pagbabayaran niya? Now, dito na lumalalim tayo. May consequences ang sin. At minsan, ayaw natin yung consequences. Gusto lang natin ng forgiveness, pero ayaw natin consequences. Tandaan mo, bawat sala mo may pinisala ka. May ginulo kang buhay. Dinamay mo pamilya mo. Kaya dapat naman tanggapin mo kung anong consequences dahil darating talaga yan. Awa na lang ni Lord kung wala. Pero dapat ready ka dyan. Huwag mo i-ready check. Meron talagang resulta ang kasalanan. So, magbabayad ba si David? Grabe ang pinagbayaran niya. Sino nag-judge? Di ba siya? Pinahintulutan ng Diyos. Kaya kung sasabihin ng David, Lord, bakit pinaranas mo sa akin to? Nagsisi naman ako. Baka pwede sabihin ng Pang-Diyos sa'yo, ikaw naman ang may gusto niyan. So, tignan natin. The fourfold punishment of David for adultery and murder. Number 1, the death of Bathsheba, infant son. So, namatay. Kasi namunga yung kasalanan niya. So, namatay yun. So, isa na yun. Pangalawa, ilan ba yung pinababalik ni David? 4. Pangalawa, violence within his household. Wasak ang pamilya ni David. Yung isang anak niya, rinape yung anak. Yung isang anak niya, pinatay yung anak. Nagrebelde yung anak kay David. Nagkudeta. Wasak ang family. Consequences yan eh. Dapat tanggapin ni David. Unang-una siya rin naman nagsabi nun eh. Dapat ibalik ang 4 na beses. Kaya kapatid, bago ka gumawa ng kasalanan, mag-isip ka.
Anong epekto nito sa akin? Anong epekto nito sa pamilya ko? Anong epekto nito sa asawa ko? Anong epekto nito sa anak ko? Anong epekto nito sa magulang ko? Anong epekto nito sa pangalan ni Jesus Christ at sa church ko? Minsan hindi natin iniisip yun bara-bara. Why? Ano ang core ng kasalanan? Selfishness. Selfish kasi ang tao. Hindi mo na inisip yung idadamay mo. So, nagkaroon ng violence in the household. Dalawa pa lang yan, pero mabigat na. Pangatlo, humiliation of David's wife. Si David, palihim niya, ginawa yung adultery. Pero anak niya si Absalom, hayagan sa rooftop ng palasyo, pinakita niya sa lahat ng tao kung paano ginahasa ni Absalom yung mga asawa ni David. Pambabastos, kahihiyan sa pamilya. Hindi na inisip ni Absalom yung kahihiyan na ginagawa niya sa kaharian ng kanyang tatay. Kaya kapatid, mag-isip-isip ka. Pag in-expose ng Diyos yung kasalanan mo, marami makakaalam niyan. Ipapaalam talaga niyan. Pahihiyain ka. Hindi para sirain ka, para iligtas ka na baka iulitin mo ulit yun. And pang-apat, perpetual strife. Hindi na nagkaroon ng kapayapaan sa kaharian ni David. Parating may kaaway. Kaya magulo ang buhay, magulo ang pamilya, may mapapahamak, may mamamatay pagka tayo ay gumagawa ng kasalanan. Dahil ang kasalanan yan, hindi laban sa tao, laban yan sa Diyos. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, you are that man. Alam nyo ba, confession is lighter than concealment. Kaya yung Psalms 51, ang ganda kapatid na sana after the service, basahin niyo Psalms 51. Kasi yung Psalms 51, nasulat ni David yan after yung pangyayari niyang encounter kay Nathan. Ang Psalms 51, ito'y naglaman sa puso ni David. Yung the way he have confessed sa Diyos. At ang isa sa sinabi diyan, have mercy on me, O God. Have mercy on me, O God. So God sends Nathan because He wants David who repent. David who repent. Kasi maraming katulad ni David. Napansin nyo, Maraming katulad ni David. Gusto niya, mga Davide tayo na nagsisisi kaysa Davids who are ruined. So bago mawasak ang buhay natin, pinaalalahan kagad tayo ng Diyos. Nagpapadala siya ng salamin para pakita sa'yo, James, ikaw yan. Pastor Vic, ikaw yan. Ang tanong, anong response natin? Will you let God break you so He can heal you? Now, listen, sa lahat ng kabataan dito, even tayo mga magulang na. Let's talk about yung sin na adultery. Let's talk about yung sin na fornication. Let's talk about sex sa hindi mo asawa. O sex before yung pag-aasawa. O sex na dalaga ka at binata ka. Put this in your mind. Alam nyo ba, ang Bible ay nag-describe lahat ng uri ng kasalanan na ginagawang tao ay sa labas, maliban sa adultery o immorality, sexual immorality. Sa loob yan. Ito yung kasalanan sagad hanggang buto. Ito yung uri ng kasalanan maraming sisirain na pamilya. Kanina may nabasa ako. Bago ako mag-devotion, binuksan ko Facebook, na merong lumabas ng jurisprudence, kalalabas lang yata ito, galing sa Supreme Court. Pagka sinabing jurisprudence, final ano na yon. At pagmumula ng maraming desisyon. Yung lalaki na nag-commit ng adultery, kanina di ba sabi ko, ang immorality, sexual immorality,
sagad hanggang buto yan. Ang sabi doon sa jurisprudence, yung decision ng Supreme Court, pati meron ng comment doon, nakita isang comment ng lawyer, sabi niya, ay, ganun pala. Hindi na judge yung lalaki kasi 7-8 years yata imprisonment dahil may asawa na siya, nangalon niya, nag-sideline sa ibang babae. So sabi ng Supreme Court, hindi hinahatulan ng 8 years imprisonment ng lalaki dahil sa adultery. Kundi hinahatulan yung lalaki for 8 years dahil sa psychological effect doon sa babae. Nag-gets ninyo? Yung resulta, yung gulo ng utak na mararanasan ng babae. Tandaan nyo kapatid, no? Hindi ko lang sinasabi na maaaring may nangyari. Now, mag-ibang sitwasyon. Nag-sex ang binata lalaki, binata dalaga, na hindi pa sila kasal. Okay lang kung mabait yung lalaki, tinuluyan yung babae. Pero kahit na, sa isang sitwasyon na lang natin, na isa naman, pagpalagay natin hindi nagkatuluyan. At merong ibang lalaki na laman na hindi ka na pala, o gamit ka na, second hand ka na. Hindi mo ba alam, kapatid, kahit sila pa rin magsama, nasa isip yan parate. Asawa kong babae, second hand. Asawa kong babae, marami na nauna. Parati nasa isip yan. Kung sila man na nagkatuluyan, ang dali ko makuha itong babae. Kaya it creates psychological, ano man, sa buhay ng tao na apektado. Magulo yan sa utak. Kaya ang Bible ng kapatid, may pangako sa gusto magbagong buhay. Sabi sa Romans 8:32, all things work for good to them who love God and to them who are called according to purpose. Ang solusyon na lang dyan, kapatid, ay maging matapat kay Lord, gampanan mo ang ministry mo. That's the only way out. Kasi troubled, babalik yan. Babalik yan. Gugulo yan sa utak ng asawa mo, babae. Gugulo yan sa utak ng asawa mong lalaki. And ang problema, yung DNA yan aabot sa anak mo. May confession ako sa inyo. More than 30 years na akong pastor sa biyaya ni Lord. At halos lahat na nakita ko mga pamilya na wasak, ay kadalasan na unang sex bago kasal. Ganong katindi. Kaya kung sakali man, kapatid, dumating sa iyo yan, maganap sana ng Romans 8:32 sa iyo. Yan ang way out. Paglingkuran mo lang matapat ang Pang-Diyos. That's the only way out sa nagawa mong immorality sa past life. Kaya mga young people, pagkaingatan nyo ang katawan mo. Dapat ang kukuha lang niyan ay mapapangasawa mo. Kaya huwag kayo magmadali. Di bali, kapatid, paligid mo ginagawa yan. Kasi marami kang sisirain buhay. Pati maging anak mo para bagang sinandla mo na sa kasamaan yung anak mo na wala pa. Hello, nandiyan pa ba kayo? Nakita niyo si David, wasak ang family niya. Yes, nandun trono. Pangako kasi ni Lord yan eh. Pagpalagay natin pangako ni Lord, payamanin ka, maging milyonaryo. Maling hindi mawawala yan. Pero anin mo yung paging milyonaryo mo? Yung asawa mo na sa isip niya parating ginawa mo. At hinawaan mong anak mo. At pwedeng paglaki niyan kasi yan ang split sa bahay niyo, sa relasyon sa pamilya, pwede niyang gagawin yung ginawa mo. Yan bang uri ng love na sinasabi mo, anak, love kita? Wake up somebody. I hope itong mensahe ito maging salamin sa ating lahat ngayon. Huwag mong papasukan ang sexual immorality. Wawasakin yan ang future mo. Wawasakin yan ang future mo. Kahit kayo pa ang nagkatuluyan, grabe ang damage yan.
And the only way out of it is Romans 8:32. But before that, true confession, true repentance. Kaya sa ating lahat, let's discover ourselves. At nawa ang prayer natin ay katulad sinabi sa Psalms 139 verse 23 hanggang 24. Pwede ba sabay-sabay natin basahin to? Siyasatin mo ko, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga pag-isip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin at patnubayan mo ko sa daang walang hanggan. Hindi naman kapatid, magbanhid-banhidan tayo rito eh. Alam mo, pas mo, alam mo yung ginawa mo. Wag ka lang magmaang-maangan. The best solution, kapatid, aminin natin mistake natin at wag mo nang ulitin. Mapagpatawad si Lord, yun ang importante, pero tanda mo consequences. Wag mo na dagdagan pa yung consequences. Baka hindi mo makayanan yan. Baka hindi mo makayanan. At doon ka bumikain. Alam mo ba, si Lord sa pamamagitan ng kanyang banal spirito, gumagamit ng mga storya, gumagamit ng mga katulad kantong mga sermon, gumagamit siya mga kwento para lamang yung kapalpakan natin, mga failures natin, mga tinatago nating kasalanan ay ma-expose. God uses those things as mirror. Sana naman kapatid, ni song man yan story, wag natin patitigasin. At parati natin sabihin, ako yan. Ako yan. Akong tinutukoy niyan. The Bible, so sad. Marami dati nagbabasa ng Bible. Marami dati nagta-take away. Di mo ba alam ang Bible, salamin din yan? Alam niyo ba? God speaks to us through the Word of God, ang Biblia. Ipapaalam yan, mga sins natin, mga kapalpakan natin, mga failures. Don't be so busy in reading the Bible. Lalo kung may ministry ka, lalo kung may pamilya ka na. Find time. Don't be too busy sa pagbasa ng Bible. Kasi pagka hindi ka nagbabasa ng Bible, baka ma-immune ka sa kasalanan. At isipin mo, normal lang yan at wala kang ginagawa. Kaya sa ating lahat, i-welcome natin ang mga lingkod ng Diyos. I-open ang bahay natin sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Naggagamitin yan bilang salamin mo. Ulitin ko, yung ginawa ni Nathan kay David at ginagawa ngayon ng pastor nyo sa inyo ngayon ay isang uri ng pagbuo ng buhay, hindi para wasakin ka, ipahiya ka. Ang importante lang sabihin natin, Lord, I am that man. I am that man. Na selfish. Kasi tandaan nyo, ang taong selfish, dyan, ang selfishness ay core ng lahat ng kasalanan. I am that man, I am that woman na selfish. Tandaan nyo kapatid, ang pagbabasa ng Bible hindi o pagtanggap ng mga tao nagtuturo sa atin ay hindi lang ito pagdagdag kaalaman. Actually, rescue way ni Lord sa'yo. Ito ay isang salamin para ipaalam sa'yo, you are that woman, you are that man. Kung sakaling kapatid tulad ngayon, kung meron man sa inyo naging uncomfortable na, kaya kanina, kahapon pa Lord, maging ready heart nila kasi matinding message na to. Kung medyo hindi ka komportable ngayon, sabi mo lang, Lord, this is all about me, Lord. I'm sorry, Lord. So, anumang bagay nagpiprick sa puso mo, kumikurot sa'yo, huwag mo ibalingwala. Focus on it. Perhaps, yung discomfort na yon, yung breaking of heart ngayon, yung pagkokonsensya sa'yo, maaaring God's way of showing you a mirror of your life.
Katulad ni David, sabihin natin, Lord, I have sinned against you. I have sinned against you. At sa iyo lamang ako nagkasala. At darating ang rescue plan ni Lord sa iyo. Mabubuhay ang Romans 8:32 sa iyo. All things work for good to them who love God and to them who are called according to His purpose. At paalala ko lang, lalo kung paulit-ulit mo lang ginawa at masyado naging manhid na, pinatagal mo na yan, matuto ka rin tumanggap ng consequences. Matuto ka rin. Sana kung dumarating na yung parusa ni Lord sa iyo, sana wag yan na magpalayo sa iyo sa Panginoon o magtampo. Kasi kasalanan mo rin naman yan eh. Ang tagal mo magsisi, tagal mo magbagong buhay. Naging very selfish ka o covetous. Na yung palang pinagmulan ng lahat ng kasalanan. Tanggapin mo. Fault mo rin naman yan. But, hindi natin alam kung makita ni Lord yung totoong confession mo, totoong pagsisisi mo. Hindi natin alam, baka may i-restore ang Diyos sa'yo. Baka may ayusin si Lord sa'yo. Even yung buong family. Yan ang pinakamahalaga eh, mabuo family natin. Hindi yung ipapasa mo sumpa. At kung anumang mistake mo, baka sa habag ni Lord, hindi na ito mauulit sa anak mo. Hindi na. Pwede ba tumayo tayong lahat? Di naman ibig sabihin, porket lumapit ka rito sa harapan, ikaw na yung tinutukan ng message. Pero iba pa rin, kapatid, hindi natin alam eh. If you feel that this message is for you, if you feel na kinakausap ka ni Lord, and you need God's mercy, if you feel na talagang wasak na life mo, masyado ka lang nag-deceive ng kaaway, wasak ng family mo, if you feel na ikaw rini-rescue ni Lord sa mga osat to, encourage ka, kapatid. Lapit tayo dito sa unahan. At sabihin mo, Lord, I have sinned against you. Sino ba sa atin may mga humble heart ngayon? Sino ba sa atin dito na gusto natin magbuo ng family? Na makalaya na tayo sa mga past mistakes natin. Patawarin tayo ating Panginoon.